ang nagsalita kanina, kung may problema kayo sa airport, huwag po kayong mag-atubili. Yeah. Natawagan siya, kunin nyo na yung cellphone number niya, ang ating Tatay Carling, yung governor ng ERR7. Of course, ang ating Secretary General, Kuya Alan Corbus, ang ating walang saysay itong ano na to, kung hindi po siya nandito. At siya po ang kadahilanan kung bakit itong okasyon ay nandito. Ang ating pinagpipitagang gobernador ng Central Luzon 31. Ang ating Arman Miranda. And of course, ang kanyang may bahay atid na Bekaling, ilang kaso? 150. Kulang pa daw yun. May mga anak pa. Of course, ang ating Kuya Dennis, ang ating Kuya Boards, Thank you, Kuya. yung Kuya Floyd, buti nakaabot ka. And of course, nandyan din si Attorney Chrisia Candas, ate, where are you? Ayun. Kaya ko po nabanggit, mga kuya at ate, kung mayroon po kayong mga problema bilang mga OFWs, kunin nyo na po yung number niya. Siya po yung legal advisor nyo dito sa Hong Kong. Palakpakan po natin siya. Kung may problema kayo sa mga asawa nyo, sabihin nyo sa kanya. Para alam niya kung anong gagawin niya. Ay po ba? Of course, hindi ko na isa-isahin yan kasi nabanggit naman na kayo lahat. Mga kuya at ate, Fonso Trendon Eagle, magandang gabi na. Kasi kanina, sabi ko, panay turo ko kay Kuya Gob yung kasi tinitira na yung lamesa sa likod. Pero gusto ko lang sana, nasabi naman na ni lahat yung aking sasabihin, but of course, ididiin ko lang, mga kuya at ate ko, bakit po kayo naging agila? Isang tanong ko lang yan, at bakit gusto niyo maging agila? Anong dahilan? What is the purpose why you want to become an eagle? Number one, you are here dahil ito pong organisasyon na ito ay voluntarism. So, kung kayo naging isang membro nitong organisasyon natin, alam ko na voluntaryo kayong, kanina nag-oath kayo, di po ba? Sabi nga ni Kuya Bob, kailangan i-memorize nyo yung oath of office, yung Eagle's Pledge, at saka yung kanta lang. Pakiramdaman nyo, napakaganda po yan. God-loving men, di ba? In for country seek, di ba? Kumbaga, doon pa lang, nagsisimula pa lang yung kantang yan. Nararamdaman mo. Pero, kung kinakanta mo lang yan na hindi mo naiintindihan, mga kuya at ate, mukhang galing lang sa bibig yan. That's why, intindihin nyo lahat ng mga sinasabi natin sa ating konstitusyon, lahat ng sinasabi pinag-aaralan ninyo ay namnamin nyo, gawin ninyo. Sa totoo lang, ako po dati hindi ko po iniisip yung konstitusyon na yan, pero nung ako'y naging club president, naging governor ko, kailangan ko palang intindihan. I had a lot of organization, hindi lang po yan, pero itong agila ang siya nagustuhan ko. Bakit po? Dito ko nakita ang tunay na pagtulong. Dito ko nakita pagka tinawag mong mga kuya at ate, mga kuya, mga ate, meron tayong charity works. Ilan po yan? Kuya Gob, nung ako'y governor pa. Sasabihin ko lang sa kanila, 1,000 yan. Kasi po during my time as the governor, hindi po ako bumababa sa 1,000 na tinutulungan. Until now. Kaya nga, meron pa tayo ngayon another medical mission sa Tabuk, sa Kalinga. Kasi katatapos namin sa Tugigaraw. Kasi gusto namin puntahan talaga yung lahat ng mga liblib na lugar na hindi nararating ng ating gobyerno. Sa totoo lang mga kuya at ate, sabi ko nga, kahit ang mga agila lang, dito magsisimula ng kabutihan. Tayo mga agila ang siyang magiging mamuno o kaya tayo magiging ehemplo para sa bansa nating Pilipinas. Malamang, marami tayong mahahawa sa kabutihan. Pakatandaan niyo po, kayo mga nandito sa ibang bansa, ang hinihiling ko sa inyo, pagsabihan nyo ang mga kamag-anak sa Pilipinas. Ako minsan umiiyak ako, why? Nakikita ko kung ano problema sa bansa natin. Lalo na ngayon,
Bata pa ako, nararamdaman ko na yung problema na yan. Kaya nga sabi ko, nung ako po ay tumakbong mayor sa amin, sabi ko, even in my town alone, I can do something good. Pero sa kasamaan palad, dahil kulang yung pera ko, hindi po ako nanalo. So, ibig sabihin, kung wala kang pera pag tumakbo ka, sasabihin ko sa inyo, you're nothing. Hindi na po dito yung pinag-uusapan. Ganyan po, kalungkot ang sitwasyon nating mga Pilipino ngayon. Tandaan niyo po yan. Kaya nga, tayong mga agila, ipakita natin sa buong mundo na tayong mga agila nagkakaisa para sa bansa natin. Why am I telling this? Mga anak niyo, mga apo-apo niyo, sino magsasuffer? Sila magsasuffer for this problem. Ako, bata pa ako. Ito na yung nakikita ko problema. Siguro kaya ako hindi pinanalo na ang Panginoong Diyos na maging mayor. Ito yung binigay niya sa akin. Hinanda niya ako sa mga bagay na mas malaki pala. Hindi lang sa aking bayan, pat buong mundo. Ito yung aking campaign. Tulungan ninyo ako. Pagtulungan natin. Itong laban na ito para sa bansa natin. Not only for ourselves as the member of this organization, but the whole country and the whole Filipino people. If we love our children, kailangan. This is the right time. Kailan at sino ang dapat tumulong pa? Wala na. Akong nakikita. Sayang kung hindi natin gawin. Now, this is the right time. Ang challenge ko sa inyo. Ang tanong ko sa inyo, are you willing to take the challenge? Yes, yes. Ako, parang dito lang sa presidential table ang nag-gising. Wala akong narinig doon eh. Ha? Are you willing to take the challenge? Oh, ayun. Ginawa? Challenge ko yan. Buti na lang. Malayo. Anyway, mga kuya at ate, ito na yung panahon. Ito na yung panahon na tayo magtulungan. Pati yung ating mic, ang ating tawag yan, speaker, nagagalit. Nagsasama ng loob. Alam niya yung problema natin sa bansa natin. Di mo ba? Kaya panahon na, mga kuya at ate. Hindi tayo bayani, but makakagawa tayo ng kahit 1%. Tandaan nyo yan. Kahit maliit lang. Pero pag nakikita ng mga kababayan natin, we will be the example. Kaya nga, naririnig nyo, you are the one. Sabi ko nga, you are the one. You meaning unity. Tayo ang tunay na ehemplo sa tunay na pagkakaisa sa bansang Pilipinas. At yung R, dapat tayo rin ang tunay na ehemplo sa bawat respeto ng bawat Pilipino. And the most important, we, the Eagles, should be have our own discipline among ourselves. Hindi na natin kailangan pang, alam nyo, sa totoo lang, no? Na-experience ko yan eh. Sometimes, no, pag nandun ka sa Pilipinas, tayo ay, ang tawag hindi sumusunod. Di ba? Pag nasa ibang bansa, nasunod. Ba't kaya? Di ba? Please, umpisahan na natin yan. Pagdating nyo sa Pilipinas, kayo mismo. Kayo mismo ang magturo sa mga kababayan natin para sa ikakabuti ng bansang Pilipinas. Umpisahan na natin, mga kuya at ate, panahon na. Huwag na tayong magpa-tumpik-tumpik pa. Yung pamimigay natin na yan, kasama yan. Kaya sabi ko sa mga national officers natin, we need to be united. We need to be strong for one mission, for one goal, for our country and for our people. Alam ko, ang lahat ng ito ay inaalay natin sa Panginoong Diyos. And God will always guide us whatever we do. Kasi alam niya na etong panahon na to, nakita niyo ang bansa natin, ang daming issues, di ba? Ano yung issues? Ako nga, tinitira nila kurap ako eh. Eh kung kurap ako, dapat ginaya ko na lang yung mga past national president. No? Walang mga committee, walang office. Di sana, dami kong pera. Di mo ba?
Pero hindi po ganun. Alam nyo, ito ang problema minsan. Tayo mga Pilipino, pag may pagbabago, maraming violent reaction. Hindi natin agad-agad ma-adapt yan. Hindi mo ma-appreciate agad-agad yung tunay na pagbabago. Why? Kasi nasanay na tayo eh. Di ba? Tanggalin natin yung nakasanayan natin. Di po ba? Kaya wala tayong asenso eh. Di ba? Kasi, anong tawag doon? Comfort zone. Di ba? Kailangan, panahon na, tayong mga agila, ang siyang mangunguna sa ikakabuti ng ating bansang Pilipinas. Alam ko, lahat kayo dito are professionals. All of you here are good leaders. Kaya tayo mga kuya at ate, tayo yung magiging ehemplo sa kabutihan para sa ating bansang Pilipinas. Kung hindi natin gawin yan, alam ko, this country, wala na. Lalagpak na talaga. Kasi ako talaga, ako umiiyak ako minsan. I'm crying for this country. Kasi bata pa ako, alam ko na kung ano nangyayari. Marami akong solusyon na dapat gawin, kaya lang sabi ko, imposible yan. Dahil sa again, sabi ko nga, hindi naman tayo ano. But remember mga kuya at ate, only God can do something good. Diba? Tingnan yung good, yung Sodom and Gomorrah. Diba? Tingnan nyo yung panahon ni Noah. Huwag na natin pong paabutin sa ganon. Tayong mga agila, pumilos na tayo. This is the right time. Do you believe in God? Yes. Kukunti lang yata naniniwala sa Panginoon Diyos. Thank you so much. Maraming salamat sa inyo lahat. Congratulations to the new inducted 4 club in Hong Kong. And congratulations to your new region. Ano tawag ko yan to? One Hong Kong region. Hindi ko alam kung sinong governor. Ha? Kuya Gerald. Oh, Benjamin Governor. Palakpan natin. Kuya Gerald. Congratulations sa inyo lahat. Mabuhay ang Agila. Mabuhay ang Agila. Magandang hapon po sa inyo lahat.